Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is purgatory. So, purgatory is a temporary state for soul who die in God's grace, but still need purifications from venial sins or temporal punishment. These souls have assured salvation and will enter heaven once fully cleansed. It is not a second chance for the damned, but the final stage in the journey to glory. The living can assist these souls through prayers, masses, and indulgence, helping hasten their purifications and entry into the eternal joys of God's presence. So, dumako naman po tayo sa Hebrews chapter 10, verse 14. So, sinasabi ito na, for by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. So, yung purgatory daw po is isang temporary states for soul. Kasi, kapag namatay daw po tayo is, mapupunta muna daw tayo sa purgatory. And, kumbaga, sa purgatory na yon is dun tayo mag-stay, pero, in a short period of time, bago tayo mahatulan. And then, so, dumako naman po tayo sa ating katuruan. Sinasabi po dito na, meron daw pong the Bible teaches. First is Christ's purification is enough. So, ibig sabihin, sapat na ang paglinis na ginawa ni Kristo sa krus. So, hindi na kailangan ng dagdag na gawa or sakripisyo ng tao para tayo mapatawad. So, next is, Christ's purification is for all time. So, hindi lang ito pansamantala, once and for all, ginawa ni Jesus ang sakripisyo. Hindi siya kailangang mamatay ulit. Kasi perfect na ang kanyang ginawa para sa kasalanan natin. Kahapon, ngayon, at bukas. So, dumako naman po tayo sa next is Christ's purifications is received by faith. So, hindi ito nakukuha sa pamagitan ng sariling effort or good works, kundi sa pananampalataya kay Jesus. So, kapag naniwala ka at tinanggap mo siya, automatic na ikaw ay nililinis ng dugo niya. So, sa applications naman po, sinasabi, how to receive purifications. First is repentance. Turn away from sin and turn to God. So, unang-unang gagawin natin is mag-repent tayo kay Lord. And then, kung ano yung ginagawa natin dati, is iwan na natin siya. Kumbaga, magkaroon na tayo ng bagong buhay kung tawagin. Manampalataya na tayo kay Kristo. Kumbaga, sundin natin ang buhay ni Kristo. Next is faith. Believe in the finished work of Christ. So, sinasabi dito na maniwala sa natapos na gawa ni Christ sa krus. Siya na ang nagbayad para sa atin. So, ang role natin ay magtiwala at tanggapin iyon. And lastly is sanctification. Live by the Spirit. So, mamuhay tayo ng merong santong spirito sa atin. So, ayun lamang po, maraming salamat.